Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot City reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, kung liwat resonates. By the way, meron tayong Earth Sign Philippines. Pakilike na lang yung channel na yun, pakisubscribe. Doon na ako next mag-upload ng mga Earth Signs. For now, dito muna para may paalam ko sa inyo yung channel na yon at may check nyo rin, guys. And yeah, let's start. Sa mga susunod po kasi mga astrological reading yung ilalagay dito sa channel na to, and pang reading whatever, no, na para lang mas mag-focus ko sa earth sign. And if you're water sign Philippines, fire sign Philippines, tsaka earth sign Philippines, ay yung mga meron. And let's start. Madam PTV, yan, don't forget. At Madam P, yan naman po yung ating Facebook page. Unicorn Princess Tarot, yan yung aming TikTok. Please do check it out. And by the way, vocalista ako ng bandang Sibol. So, i-search mo lang sa TikTok or sa Facebook page yung bandang Sibol para lumabas. Diyan, marinig mo yung mga music na ginagawa namin. So, let's start. Earth sign. Okay. I can see something na sinisimulan mo or pwedeng sinimulan na. Pero nandito ka sa point ng buhay mo ngayon na dapat hindi mo sabihin sa iba kung ano tong sinisimulan mo. Okay? Or yung iba pa, pwedeng literal na hindi na nga pinagkakalat or hindi na sinasabi. So, nandun na yung Four of Diamonds, nandun na yung pag-iingat. Okay? So, yung iba, kung hindi mo pa iniingatan, well, I'm telling you, ingatan mo ngayon. Yung iba, kahit sarili mong pamilya, hindi mo dapat sabihin or pagkalat sa kanila kasi with the Six of Diamonds, I feel like may mga taong tutulong sa'yo, pero I feel like with the Joker, hindi ikaw yung dapat gumawa ng action para magkaroon ng tutulong sa'yo. Parang literal na dadating itong tulong na ito or pakikipagtulungan, no? Na hindi mo kailangan ikaw yung mag-hingi ng tulong mula dito or mag-ask ng help dito sa mga taong ito. Kaya yung iba could be a family members. Bigyan kita ng example. Alam mo, Ace of Diamonds, yung iba may kinalaman pa sa money ito eh. To tell you the truth, guys, yung iba mas matanda na sa akin na may mga nanonood. Kaya alam mo na to. Pero, gusto ko i-share sa inyo, hindi kasi sa lahat ng oras, pamilya mo yung susuporta sa'yo. May times na kung sino pa yung hindi mo kadugo, hindi mo kakilala, sila pa yung susuporta sa'yo. No? It could be pagdating sa business, pagdating sa kahit ano na sinisimulan mo, no? Career or kahit sa social media, no? For example, ikaw ay may sisimulang negosyo, huwag kang mag-expect na yung pamilya mo sila yung pangunahin mong mamibili sa'yo. Siguro sa una, pwede yan. Nandiyan yung support nila. Pero in the long run, hindi ganun yung nakukuha natin. Mas majority na mas magsusupport sa'yo is hindi mo kilala. So, you don't have to, manghingi ng tulong or support mula sa family mo kasi sabi ko nga, sometimes, hindi nga sometimes a lot of times, talagang hindi mo kakilala yung sila yung mas higit na magbibigay ng support sa'yo kesa sa mga kakilala mo. No, yung iba, kahit sa social media, ganun, ang nangyari pa nga, kabaliktaran. No? Kung sino pa yung pamilya mo, kadugo mo, sila pa yung makikritik, sila pa yung magtithink ng negative doon sa ginagawa mo. So, huwag ka mag-expect na something sa kanila.
Kasi kaya ka masasaktan o malulungkot pag nagkaroon ka na ng expectations. Ngayon, pag nag-expect ka, may ginagawa mo, sinisimulan mo, yung pamilya mo ang mag-aano sa'yo, magsusuporta sa'yo, to tell you the truth, pwedeng masaktan ka lang dyan sa expectations mo na yan. Okay? So, sino yung person na kakonect mo? Person na kakonect mo? Kahit yung mga sikat na, anong tawag dito? Influencers, no? May mga kilala akong ganyan. Na ganyan yung kwento nila. Nung sumikat sila, saka lang sila parang kinikilala nung family nila, pero nung mga nagsisimula pa lang sila, parang minamata sila or parang hindi sila sinusuportahan sa ginagawa nila. So, ang ending, kumbaga, kahit sarili mong kadugo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan, lalo sa mga way na iniisip nila. Yeah. So, mas maganda ko itago mo na lang kung ano man yung mga ginagawa mo. Person na kakonect mo, sino to? Ten of Diamonds. I can see money with this person. Three of Diamonds. May mga growth na nangyayari sa kanya, especially sa usapin pinansyal. Pwedeng siya ay nagkaroon ng promotion, paglago ng kanyang ginagawa financially, or Ten of Spades. This could be a person in the past. 3-10 yung nagpakita sa atin. So, pwedeng may ending na nangyari sa inyo ng person na to. Yeah, we do have the Ten of Spades, Ten of Diamonds, tsaka Ten of Hearts. Sa side mo na rin. Wait lang guys ha. Naayos ko kasi yung brightness ng phone kaya medyo naaalog-alog yun. So, ayan, 3-10 na ito. So, 4 of heart is here. So, nakakita tayo dito ng person na parang may mga growth na nangyayari sa kanya, pero hindi siya sigurado ngayon sa kung ano yung sitwasyon niya. Parang currently, okay, this could be a person in the past. 6 of Spades, pwedeng currently itong person na to nag-move on from you, from the connection na meron sa inyo. Pero I feel like ngayon, nakakaramdam siya ng 8 of Spades. So, pagka-stuck sa isang sitwasyon, na nagiging dahilan para i-pursue itong pag-move on na ito. Ang weird nung iba, kasi nakakaramdam tayo ng hindi naman nagkaroon ng relasyon, pero nag-move on siya sa'yo. Parang nandun yung feelings, pero alam mo yun, hindi siya nagtuloy. Pero, ang weird lang, kasi bakit siya mag-move on? Wala namang naging kayo, parang gano'n. So, ngayon, moving on itong person na to, and yeah. Anong emotions niyo sa isa't isa? Pa-comment ako dyan sa baba guys. Sana appreciate yung comment niyo. King of Hearts is here. 8 of Hearts. Okay. Ace of Hearts. Okay. 3 of Spades. Grabe. Natatawa ako sa istorya. Alam mo yun. Hindi ko pa nare-read sa inyo pero natatawa na ako. Anyway, mahal mo yung person, you love the person mahal yung isa't isa actually. With the 8 of Hearts, I feel like, nakita mo ba ang person ito as someone na parang gusto magkaroon ng future sa kanya or nakita mo yung potential ng connection ninyo na in the future magiging mas maganda to, etc. etc. Ganon. Yung person na to, I can see love mula sa kanya. And with the 3 of Spades, nakikita natin na parang may third party na involved. And with the 6 of Hearts, I feel like gusto niyang malaman yung more about you, but namimiss ninyo ang isa't isa eh. Both of you, hindi lang siya, hindi lang ikaw, both of you miss each other. Ito na yung pang-apat na 10. So, nagkakaroon ng ending sa inyo because someone here, nag-focus siya sa kanyang stability.
could be career, or marriage, if there is. Kasi meron yung iba ganun eh. May karelasyon tapos pwedeng may marriage na involved. So, nag-focus doon. Kaya nagkaroon ng like could be separation sa inyong dalawa. Pero yun yan, nakikita natin yung pagka-miss ninyo sa isa't isa. But, honestly, yung love, mas nararamdaman natin sa side niya. Kasi sa'yo, busy ka sa mga new beginnings mo eh. Sa mga nasa isipan mo. Okay. In the near future for the both of you, you do have the 7 of Diamonds, King of Spade, 8 of Clover, at saka 7 of Spade. Okay. Dalawang number 7, and then 8 of Clover is your 6 of Clover is at the bottom of the deck. Pareho yung pinagdadaanan ninyo in the near future. Nakita tayo with the 6 of Spade, more on sa career mo ito eh. I can see alam mo yung pagdating sa finances, hindi siya ganun kabilis ang flow ha, hindi ganun kalakas ang dating ng pera, pero steady, at saka slowly but surely, parang ganun. Kumbaga sa tubig, tuloy-tuloy yung agos, hindi nga lang rumaragasa, hindi nga lang sabihin mong malakas ang agos or what. Yeah, katulad ng sa river, ganyan. Pero may umaagos pa rin naman, hindi nga lang ganyan. I can see pagdating sa career mo, finances mo, ganun. It will be steady but surely naman ang kalalabasan nito. And nakakita tayo ng bigyan kita ng example no? If you're like maybe meron ka mga sinimulan like YouTube or something sa social media, mga hindi naman yung iba nagpapasikat ng mga reels nila, ganyan, yun yung uso ngayon. Hindi siya ganun kabilisan na gawin, pero nandun yung steady naman, or meron siya in the future magbunga, pero kailangan mo magtiyaga, ganun. Paghirapan. Well, yung person na connect mo in the near future, 8 of Clover, 7 of Spade, ay kasi problem sa kanya. Pagdating sa family matter, yeah, with the 8 of Clover, may problema, stress sa pamilya. May nakikita tayong pagkakapareho sa inyo. Pwede may kinalaman nito sa career or maybe mga plano. Of course, hindi ko ma-particular dito eh, pero may pagkakapareho regarding sa plano ninyo in the near future. Pwedeng sa mga kanya-kanya ninyong sarili as an individual, hindi sa connection ito ha. Pero nakakita na pagkakapareho dito. Kuha pa ako last card. Okay, sa connection na to, Jack of Clover is here. Queen of Hearts, Jack of Hearts, tsaka Queen of Spades sa bottom of the deck. Bigyan kita ng idea. Kung ikaw itong recently lang na panaginipan mo siya, it could be 2 to 3 years ago. 2 to 3 years tuloy. 2 to 3 days ago. Ayan, panaginipan mo tong taong to.
or pwedeng kanina lang. Basta pinaka-maximum is 3 days na panaginipan mo siya within these 3 days. I can see communication na magaganap sa inyo. But, of course, huwag ka mag-expect. Meron tayong communication na nakikita. And that moment na may communicate itong person na to, ito yung may something na inaayos siya sa sarili niya. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.